Magandang umaga Pilipinas, nagbabalik po ang Panahon TV. Alamin na po natin ang pinakahuling impormasyon tungkol po sa mga dams, lalong-lalo na po yan sa bahagi ng Luzon. So nakatutok pa rin po tayo sa tatlong major dams, kasama po dito ang Angat, Magat at ganun din ang Pantabangan. So narito po ang mga pinakahuling impormasyon mula po yan sa ating Weather Bureau. Unahin po natin dito sa Angat Dam, matatagpuan po natin ito sa Bulacan. So yung low water level po nito, yan po 180 meters at kahapon naman ay naitala po ng Pag-asa ang 182.45 meters. At para po sa deviation, umabot ito ng negative 0.32 meters. Dito naman sa Magat na matatagpuan po natin sa Isabela, kapag po tag-init ang panahon, ang normal water level po nito ay 160 meters. Sa ngayon naman ay mas mataas pa po itong current water level nito na aabot ng 183.26 meters dahil nga nagkaroon po ito ng pag-akyat ng tubig na umabot ng 0.06 meters for the past 24 hours. At panghuli po natin sa Pantabangan, ito po'y matatagpuan naman po natin sa may Nueva Ecija. Ito nga low water level po nito ay 171.50 meters. Sa ngayon po ay medyo malapit na po yan dahil po kahapon naitala ng Pag-asa ang 179.27 meters. At nakita rin po natin ang pag-akyat po nitong water level na umabot ng 0.02 meters. So patuloy po natin yung babantayan kasama pa rin ang Pag-asa. At kaugnay po ng ating dams, paano nga ba tayo makakapagtipid ng tubig? Narito po ang mga water conservation tips. Una po dito, i-check ang mga gripo kung meron po itong tagas at ayusin po ito kaagad. Next, patayin po ang gripo kung hindi naman ito ginagamit. Kahit po sa maiksing panahon lamang, maaring habang nagsasabon po kayo ng kamay, nagsisipilyo, naguhugas sa mga pinggan o kaya naman ay kaldero. Inirerekomenda rin po ang pagdidilig ng halaman early in the morning or late in the afternoon para maiwasan po natin yung water loss o yung evaporasyon. At isa pang tip, kung maglalaba po kayo, mas mainam kung lalabhan ang mga dami kapag marami na ito. Mas nakakatipid po kasi sa tubig kung fully loaded ang inyong washing machine at sabay-sabay nang lalabhan ang mga maruruming damit. Ngayon po alamin na po natin ang inaasahang weather conditions sa mga susunod na araw sa pamamagitan ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin po natin dito sa Baguio City, malamig pa rin po ang panahon sa 16 to 26 degrees Celsius. Simula po yan Tuesday at magpapatuloy po yan hanggang sa Thursday. Dito naman sa Metro Manila, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng 25 to 36 degrees Celsius at ito po meron po tayong bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na magdadala naman ng chances sa mga puno-punong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog. Simula yan bukas hanggang sa Huwebes. Sa Metro Cebu naman po tayo, inaasahan po natin ang pagkakaroon ng generally fair weather simula Tuesday at magpapatuloy po yan hanggang sa Thursday. Dito naman sa Metro Davao, mainit po ang panahon sa 25 to 34 degrees Celsius. Simula po yan bukas, araw ng Martes at posible po yung maranasan hanggang pagsapit ng Huwebes. At panghuli po natin sa may Zamboanga City, makakaranas po kayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan at meron pong chances ng isolated rain showers or thunderstorms. Simula po yan bukas at magpapatuloy po yan hanggang sa Thursday. At ngayon po alamin na po natin ang extremes of temperature at ganun din ang relative humidity. So kahapon po naitala po ng Pag-asa ang pinakambabang temperatura dito po yan sa Quezon City, umabot ng 24.6 degrees Celsius, alas 6 po ito ng umaga. Habang yung maximum po natin umabot naman ng 35 degrees Celsius, alas 4 po yan ng hapon. Para naman sa ating relative humidity, ang minimum po ay 41%, alas 3 po yan ng hapon at yung maximum po natin ay 74%, alas 6 po yan ng umaga. At ngayon po pag-usapan naman po natin ang mga tips para po maiwasan po natin ito po nga pagkakaroon po ng heat stroke at ganoon din po para maproteksyonan po natin ang ating mga sarili mula po yan sa matinding sikat ng araw. So beat the heat, alamin ang mga tips ngayong tag-init. Napaka-importante na maging hydrated tayo kaya mabuting uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig kada araw. Para naman maprotektahan ng mga mata, magsuot po ng sunglasses o shades. Magsuot din po ng sombrero o sun visor para hindi gaanong mainitan ang ulo at ganoon din maproteksyonan din po natin ang ating buhok. At dahil dapat inaayon sa panahon ang kasuotan, piliin po ang light colored clothes para mas maginhawa ang pakiramdam. At para naman sa mga mahilig lumabas ng bahay, lalo na ang mga nagpupunta sa beach, huwag kalimutang mag-apply ng sunscreen lotion na may SPF 15 para maprotektahan ang inyong balat. So yan po ang mga tips to beat the heat. Marami pang dapat malaman sa aming pagbabalik.